Resign, resign. Hindi nyo kami mapapaikot, gagi. Halatang halata. Ilan ba ni-nominate nyo, ha? Putragis, tumataginting na isa. Sino nag-nominate, Ben? Sino pa? Eh, di yung estudyante niyang si Sandro, yung kamukha ng palaka. Nanay niya si ano? Coca, Coca. Coca, Coca. Tapos anak niya ni ano? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Huwag niyo sabihin naniniwala kayo dyan. Mga visit yan, kunwari palit liderato. Biruin mo 300 plus sila sa kongreso, tapos isa lang yung nominado. Sa dami nila dyan, yung iba takot magsalita, mas pinili nilang magtanga-tangahan para di mawalan. Nang ano? Pondo. Kaya yan dapat ang nililinis. Yung ano? Ang dami mong tanong yung kongreso. Kung meron kayong unang dapat linisin, ang una nyong linisin yung kongreso. Kasi tahanan niya ng mga buhaya sa mga impakto. Demonyo, magnanakaw, manggagancho, si Raulo. Kakabarubal natin, natanggal na yung 3 maligno. Tapos itong bangag na to, gusto maglinis lang sa baba. Mahina talaga. Biruin mo, mag-uumpisa ka sa baba. Dapat mula taas pababa. Oo nga naman, baka pag naglinis siya sa taas, baka pati sarili niya maisama niya. Pag ginamit nyo utak nyo, ang tawag dyan, linis-linisan, kunwa-kunwarian, saka galit-galitan. Para ano? Siyempre, para matuwa yung mga utu-utu niyang supporter dyan. Ito. Tingnan nyo yung video na yan. Anak ng bulate, kala mo talaga galit. Walang niya ka, 3 taong ka na nakaupo dyan, ngayon ka palang magagalit. Baliw ka, di ba pinsan mo pinahawak mo ng budget? Sa kanya ka magalit. Dapat sa gunggong na to, tinatapos sa kangkungan, tapos ito ipalit. Kasi pag ako tumira, masaya na masakit. Iti Sara, palitan mo na yan. Walang yan, masasaktan lang yan. Tapos itong kantang upuan, paparinig ko sa kanya, tapos ihahampas ko sa kanya yan. Kasi baka pag tumagal pa yung gunggong na yan, baka mawala na sa mapa yung Bulacan. Ben! Wala na sa mapa ang Bulacan! Tumigil ka! Ang OA mo, nandyan pa yung Bulacan. Gusto nyo pa yatang ipaliwanag ko kung bakit gunggong siya. Sino ba travel ng travel tapos umutang sa World Bank? Siya. Sino ba pumirma ng budget para ma-release sa Congress? Siya. Tapos binigay sa mga demonyo, pinangkasino nila. E sino magbabayad ng mga inutang neto? Sige nga, hulaan nyo. Tayo. Tingnan nyo ninakawan ka na, magbabayad ka pa. Binaha ka na nga, lulukohin ka pa. Hirap ka na nga, tatakasan ka pa. Sa sobrang tindi na nakawan, pati si Monkey D. Luffy nakitagyak na. Sila yung mega, most, biggest, super duper pag-usapan ng gang. Maning-mane, walang binatbat, miski katiting, yung Alvin Flores Robbery Gang. Istribo gang, martilyo gang, dugu-dugu gang, salisigang, kuratong baliling gang, saka sesto gang. Panis na panis dito kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng gang. Mas matindi to kasi government official na yung member ng Robbery Gang. Kutsaragatas. Member ng Robbery Gang, government official na. Sa history ng Pilipinas, eto na yung pinaka-worst president talaga. Kaya pag tumagal pa to, tumagal pa tong presidente na to, yung nakawan lalo pang lalala. Nice, bongbong! Palakpakan ng mga tanga! Teka, may tanga bang nanonood dyan? Pwes, paduduguin natin mga tenga ng mga yan. Supporter ba kayo ng Gunggong Marcos na yan? Kung di ka ba naman tanga, alam nyo, binabanatan ko yung amo nyo tapos manonood kayo ng barubalan. Kung may ranggo lang yung pagiging tanga, 5-star general yung mga yan. Pag magnanakaw ka tapos government official ka, gagawin kang state witness. Ikukulong ka ng konti tapos mapapawalang sala ka parang si Napoles. Doon nagkamali si Alvin Flores. Bago dapat siya nagnakaw, tumakbo muna siya sa Congress. Tama, mali. Real talk yan pare, ganyan talaga nangyayari. Yung Kongreso, tahanan ng mga buhaya sa kabuitre. Tapos yung mga mahihinang congressman dyan, takot magsalita. Mas pinili nilang magtanga-tangahan, magtikom ng labi. Dapat pag magnanakaw na government official, yung kaso bigatan. Hindi yung bebabyhin nyo tapos gagawin yung state witness dyan. Putragis, dadami lang mga yan. Parusahan nyo ng bitay, yan lang yung solusyon dyan. Dahil sa mga pagnanakaw nyo sa Mindoro, siyam na yung gumuhong dike. Sa pagnanakaw nga si Alvin Flores, pinatawan ng dead or alive. Eh ngayon yung buhaya sa gobyerno, ini-interview na, partida pa, naka-live. Napapasok lang na balita. O, Boljak, nandiyan ka ba? Oo, Ben. Nandito ako, naka-ready na. O, ano pa hinihintay mo? Walang niya ka, pumasok ka na. Ito, Ben, kita-kita nyo, wala na sa mapa yung Bulacan, Talagang ako lang tao rito, kung napapansin nyo, mga kaibigan, Wala talagang katao-tao rito, mga kaibigan, ghost na ghost to. Cut!
Walang nga ka, wala ako naintindihan sa balita mo. Puro eh. Sabi ko sa'yo, magbalita, hindi magpatawa eh. Pag ako nainis sa'yo, ikaw buburahin ko sa mapa eh. Tandaan nyo trilyon ang napunta sa flood control dyan. Isipin mo pare, flood control pa lang yan. Wala pa pare yung ibang project dyan. Tapos naniniwala kayo yung presidente walang alam yan. Pare, nagtatanga-tangaan lang yan. May go signal niya yan. Hindi maririlis ang pondo pare kung hindi niya pinirmahan yan. Ang tatanga niya talaga eh. Basta talaga BBM supporter, ang tatanga eh. Take note isang departamento pa lang yan. DPWH pa lang yan. Partida wala pa dyan yung PhilHealth, NIA, DSWD, DA, BI, LTO, BIR, saka custom dyan. Kaya bongbong, paimbestigahan mo rin lahat yan. Kung ayaw mo yung langit sa lupa, maghalikan. At ang Bulacan ang numero 1 pinakamaraming flood control project. Biruin mo, umabot ng 668 project. Kung iisipin mo, daang-daang kontraktor na yung nagtulong-tulong, buwisit. Nakontrol ba nila? Hindi, kasi ang kinontrol lang nila yung budget. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Kung hindi sila nagde-dredge, hindi ikaw yung mag-dredge, ikaw yung pumirma ng budget. Tapos may pa 15 contractors ka pang nalalaman. Sige nga, yung pang-8, kaya mo bang imbestigahan? Maghinay-hinay ka, si Saldi ko may-ari niyan, baka akala mo. Kingpin yun ng kongreso. Isa sa mga may hawak ng pondo. Saka napakarami ng aso. Si Saldi ko, untouchable yan pare. Hindi nga nila mapatawag sa kongreso eh. Todo tanggol neto ni Abante, yung numero 1 aso niya eh. Saka bakit nandiyan na naman si Abante? Di naman to nanalo eh. Ben, sunduin mo na ako dito, Ben. Sunduin mo na ako. Diyan ka lang, huwag kang alis sa lugar mo. Kung may kontratista ditong pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, dapat bukod sa masuspindi, dapat ito tama na, wag nang bibigyan ulit ng proyekto. Anong wag na lang bigyan ng proyekto? Gob, napakabait mo yata doon. Paano yung ginawa nila? Iway na lang yon? Ibig sabihin, hindi mo paparusahan, ganun ba yon? Ganyan ba sa sinasakupan mo ngayon? Pag may kriminal, wag mo na lang uli gawin, ganon? Dapat pinaparusahan yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, bitay lang solusyon dyan. Ewan ko lang kung dito minu mga yan. Hindi yung bebaby nyo tapos gagawin nyo state witness dyan. Para lang kayo nakipagkasundo sa demonyo nyan. Dapat panagutin mula congressman hanggang mayor. Tapos wala nang tanong-tanong, tanggalan na ng lisensya yung mga kontraktor. Tapos putulan ng dila yung mga butete sap-sap na kasama sa payroll. Dito muna tayo sa Oriental Mindoro para masaya. Palpak na dike ng St. Timothy, yung may-ari, mga Diskaya. Manananggal project sa barangay Buong Lupa. Biruin mo, 326 meters ang usapan nila. Yung tinapos ng St. Timothy, 186 meters lang pala. Kaya naman palang yaman, yung high-end cars nila, 40. Rolls-Royce, Chevrolet, Mercedes, Range Rover, Cadillac, saka Bentley. Kung may nakalimutan pa ako, pakicomment sa baba, gagi. Wow, ang yaman ng mga boss. Yumaman sila ng ganyan kasi yung project hindi na natapos. Tanungin nga natin sila kung anong feeling nila ngayon. Yun yung feeling namin, good karma. Parang ganon. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. Alam mo, yung feeling namin, parang hindi ganun. Parang bad karma yun. Tapos ginawa kayong instrument, baka si Saldi yun. Tapos na tayo sa Oriental, mapunta naman tayo sa Occidental Mindoro. Alam niyo ba kung sino contractor dito? Oh, head roll, drum roll. Tag. Boom! Sunwest ni Saldi ko. Alam niyo ba kung nasa si Saldi ko? Nagpapagamot daw. Sa Amerika, may sakit daw siya sa puso. Walang yaka, Saldi ko, pang may gana magkasakit sa puso. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment. Ay nako! Ang bangis ng timing mo. Saktong-sakto yung pag-alis mo, kaputukan ng flood control issue. Ben, sunduin mo na ako dito, Teka, nasan ka ba? Pakistan, Ben, Wala niya, akala ko nasa Bulacan ka. Bulacan, Pakistan, Ben,